Para naman sa pagkuha ng OEC exemption para sa mga OFW balik manggagawa, meaning yung mga dati ng OFW or documented OFW na babalik sa parehong employer, parehong job site at parehong position. Pwede na kayo kumuha ng OEC exemption online at ituturo ko sa inyo ang step-by-step guide. So after nyo makapag-login sa inyong PopsBAM account, ay dyan kayo sa baba at i-click nyo yung balik manggagawa. At lalabas ito. Dito makikita nyo ang passport data available at pag-ibig data available. Kung wala naman kayong pag-ibig guys, i-proceed nyo lang yan dahil kahit wala kayong pag-ibig ay pwede kayo makapag-proceed. So, i-click nyo lang yang next. Dahil ang importante dyan ay ang passport nyo na dapat available ang passport information nyo. And after nyo maklik ang next, lalabas or bubungad ito. Karamihan sa mga OFW ay kinakabahan kapag nakikita to. Makikita nyo na contract do not have deployment details. So, huwag kayong kakabahan dyan guys. I-click nyo lang yang close. So, dito ilalagay nyo na ang flight date nyo, yung flight nyo pabalik sa ibang bansa. Hindi yung flight pa uwi sa Pilipinas. Pero karamihan din sa mga OFW ang nalalagay dito is yung flight pa uwi sa Pilipinas. Ngunit wala naman yang problema guys. Dahil ang importante naman dyan is yung validity ng OEC nyo. As long as valid yung OEC nyo sa araw ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay wala naman din problema yan. Kung mapaaga man ang expiration ng OEC nyo bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay kailangan nyo lang naman mag-acquire or mag-reacquire or kumuha na po ng bagong OEC gamit ang PopsBAM account nyo after na ma-expire ang una nyong OEC na hawak nyo. So after yung malagay yung flight date nyo, ay i-click nyo na yung next at lalabas na ito. Dito naman guys, ay puro yes lang ang ilalagay nyo dahil nga babalik kayo sa parehong employer, same job site at same position. So sa tanong na are you returning to the same employer, are you returning to the same job site, and are you returning under the same position, i-click nyo lahat yan ng yes. At dyan din sa pang-apat, i-click nyo lang din yung yes. Sa mga nagtatanong paano naman daw kung nag-change or nabago or nadagdagan ang kanilang salary, kailan pa din daw ba magpa-verify ng kontrata? Ang sagot guys, kung salary lang naman ang nadagdagan at hindi naman nabago ang position, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng OEC exemption. Pero kung nabago ang position nyo at salary nyo, ay required na ang panibagong Polo verified contract. Dahil nga, may tanong dito sa PopsBAM kung are you returning to the same position. So kapag clinic nyo ang no, ay idadari kayo sa appointment sa POA at kailangan nyo ng Polo verified contract. Pero ang bago naman ngayon upon contract verification ay pwede na kayo makakuha ng OEC exemption online. Pati ang Polo contract verification ay online na din. So after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito, evaluation remarks. At sa taas makikita nyo dyan ang view OEC, yung kulay pula. I-click nyo yan. At dito i-click nyo yung open. And after that, eto na guys, makikita nyo na ang inyong OEC exemption at ipaprint nyo ng 3 copy at ready to go na kayo. Napakaraming mga OFW ang nagtatanong kung paano daw ba kung nakapag-renew na sila ng panibago nilang passport at hindi nila alam kung paano i-update sa PopsBAM or sa OEC. Yung iba naman hindi makapag-acquire ng OEC exemption dahil nga expired yung passport na nakalagay sa record nila sa PopsBAM account nila. Ang sagot ay yes, hindi nga kayo makakapag-acquire or makakakuha ng OEC exemption sa inyong PopsBAM account kung ang nakalagay na passport sa record nyo ay below 6 months na lang ang validity. Dapat kung nakapag-renew na kayo ng panibagong passport nyo, ay i-update nyo ito sa inyong PopsBAM account. Paano? Napakadali lang naman guys at ito ituturo ko sa inyo. Una, pumunta kayo sa website ng PopsBAM na onlineservices.dmw.gov.ph. After nyo mapasok yung website, ay ito ang lalabas. Then, i-click nyo yung let's go. Ilalagay nyo ngayon ang inyong email address ng inyong PopsBAM account at password. And after that, click login. So, after yung kapag login, ay ito ang lalabas. I-click nyo yung sa gilid na my profile. At pumunta kayo sa baba, dyan sa my identification. Makikita nyo dyan ang old record ng passport nyo. I-remove nyo yan at i-click ang add identification. At ilagay nyo na ang panibagong passport information nyo. Ganyan lang kadali guys kung paano mag-update ng passport sa ating PopsBAM account.